Magandang araw mga bata. Ako ay si Franz Matthew Ambayek. Bago tayo magsimula sa ating klase, tayo ay manalangin. Lord Jesus, thank you for this day. Please help me to teach properly. And please help all the kids to understand. In Jesus' name, Amen. Ako po ay si Franz Matthew Ambayek. May ikukwento ako sa inyo tungkol kay Mariang Sinukuan. Si Mariang Sinukuan ay maganda, masaya, at mabait. At nakatira siya sa bundok Arayat. Masaya siya kasi nakita niya ang mga tao na tumutulong sa isa't isa at nagmamahal sa kanilang pamilya. Tapos binigay ng pagkain si Mariang Sinukuan. Tapos minsan ay si Mariang Sinukuan ay nagpapakita ng mukha niya sa mga tao. Sino si Mariang Sinukuan? Si Mariang Sinukuan ay masaya, mabait, at maganda. Saan siya nakatira? Sa bundok Arayat. At hindi ng mga tao na hindi sila magutom at busog sila sa pagkain. Napangako ang mga tao na hindi sila masisira ang bundok Arayat nang nakatira si Mariang Sinukuan. Pero may mga tao na hindi nila matupad ang pangako na huwag nang ma-destroy ang bundok Arayat. Isang araw, ang mga lalaki ay naakyat sa bundok Arayat. At may mga pagkain na prutas at gulay. Tapos hindi nila alam na si Mariang Sinukuan ay natingin pala. Nung nalaman nila, sabi ni Mariang Sinukuan na pwede silang kumain pero hindi sila magdala ng pagkain papuntang baba sa bundok Arayat. Pero nung umalis si Mariang Sinukuan, nagpahinga. Nung paghinga, biglang ang mga tao na kumuha sila ng maraming prutas at gulay. At napansin nila ang mga sako nila ay mabigat. Nung nagdarating sila sa baba ng bundok Arayat, nakita nila ang mga sako nila, ang mga pagkain nagiging bato. At narinig ang mga tao na si Mariang Sinukuan ay nagalit at naiparusa ang lahat ng mga tao. Ang mga tao ay hindi nila alam papuntang direksyon sa kanilang pamilya. Tapos, ang mga pamilya ay nagalit. Tapos sinira nila ang bundok Arayat. At si Mariang Sinukuan ay nalungkot at
At si Mariang Sinukuan ay hindi siya na lang magbigay ng mga pagkain kasi ang mga tao ay nasira nila ang bundok Arayat. Bakit si Mariang Sinukuan ay nagalit? Si Mariang Sinukuan ay nagalit kasi ang mga tao ay kumuha sila ng maraming pagkain at ang mga tao nakita nito ni Mariang Sinukuan at nagalit. Bakit ang mga tao ay hindi nila sumunod sa pangako nila? Kasi may mga tao na hindi nila matupad ang kanilang pangako. Ang mga tao minsan ay hindi sila mapigilan ng magkuha ng mga bagay na hindi sila. Tapos ang mga tao ay minsan ay tinutupad ang mga pangako. Alam niyo ba kung bakit si Maria ay tawag Mariang Sinukuan? Tama, kasi si Maria ay sumuko sa mga tao na hindi nila tinupad ang kanilang pangako. Ang leksyon sa kwentong ito ay ang pagpahalaga sa binitiwang pangako. Hanggang sa muli, paalam! Magandang umaga mga bata. Handa na ba kayo mag-aral? Sige, tayo ay magsimula na. Pag-alam ng kahulugan gamit ang katuturan. Halimbawa, bungang kahoy, prutas na nakukuha sa mga punong namumunga. Letter A. Isulat ang kahulugan sinasabi ng katuturan. Number 1. Ano ang H na bahagi ng bahay ang ginagamit upang makaakyat? 1, 2, 3. Hagdanan. Number 2. Anong U ang hayop na karaniwang may sangsangang at mabilis tumakbo? 1, 2, 3. Usa. Number 3. Ano ang S? Ang malalaking lalagyan ng bigas, palay o iba pang bagay? 1, 2, 3. Sako. Number 3. Number 4. Ano ang M ang tawag sa asawang babae? May bahay. Number 5. Ano ang HU ang nakakain na may malalaking ugat gaya ng kamote? Halamang ugat. Magaling mga bata. B. Piliin ang kahulugan ng ibinigay na katuturan. Isulat ang letra
ng tamang sagot. Number 1, sinaunang Diyos na sinasamba noon ng mga tao. 1, 2, 3. Diwata, magaling mga bata. Number 2, itaas, ibaba ang ulo bilang pagpayag. 1, 2, 3. Tumango, magaling mga bata. Okay. Number 3, pagkain inahanda at kinakain sa tanghalian. 1, 2, 3. Pananghalian, magaling mga bata. Number 4, ilagay sa mesa upang kainin. 1, 2, 3. Letter B, ihain. Number 5, koneksyon o pagkalapit ng tao o bagay sa isa-isa. 1, 2, 3. Ugnayan. Letter E, magaling mga bata. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam! Magandang araw! Ako si Binibining Amira at ako ang guro ninyo sa Filipino ngayon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay pang-uri at mga uri nito. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ang tawag sa mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Halimbawa, tahimik, mabango, berde, bilog, kahanga-hanga, isa, marami, kalahati, 100, ikapito, taong yakan, wikang Pilipino, pansit malabon. May 3 uri ng pang-uri: panlarawan, pamilang, pantangi. Panlarawan, ito ang pang-uring tumutukoy sa katangian ng pangalan o panghalip. Naglalarawan ito ng anyo, hugis, ugali, damdamin, at katangian. Halimbawa, tahimik ang pamayanan ng mga Teduray. Kilala sa pagiging magalang ang mga Pilipino. Pamilang, ito ang pang-uring tumutukoy sa bilang, dami, o halaga ng pangalan o panghalip. Halimbawa, 5 kabataan mula ARMM ang kinakapanayam. Marami ng tao ang nagkakasakit. Pantangi, ito ang pang-uring hinango sa pangalang pantangi. Halimbawa, mahalin natin ang wikang Pilipino. Bumili si nanay ng pansit malabon. Recording in progress. Pagsasanay, uri ng pang-uri. Idugtong ang parilalang may pang-uri at ang uri nito. 3 bibe. Pang-uring pamilang. Masarap na maha. Pang-uring panlarawan. Bulkang mayon. Pang-uring pantangi.
Pagsasanay pa. Uri ng pang-uri. Tukuyin ang uri ng pang-uring nakasalungguhit at ilagay sa kahon. Aklat na makapal. Panlarawan. Pagkaing Italyano. Pantangi. Batang matulungin. Panlarawan. Nag-iisang anak. Pamilang. Payong madalawahan. Pamilang. Lechon Cebu. Pantangi. Uri ng pang-uri. Mamimili lang kayo kung panlarawan, pantangi o pamilang. Barong Tagalog. Pantangi. Bibo. Panlarawan. Hinog. Panlarawan. Kalahati. Pamilang. Pangatlo. Pamilang. Pastel kamigin. Pantangi. Payat. Panlarawan. Tama. Panlarawan. Tigi-isa. Pamilang. Wikang Pranses. Pantangi. Ngayon naman ay dumako na tayo sa inyong gawain. Ang gawain ninyo para sa araw na ito sa kwento Pag-unlad ng Talasalitaan, pahina 95 hanggang 96. Sa gramatika naman ay gawain A, pahina 101. Sa pag-unlad ng talasalitaan na tinulungan kayo kanina ng inyong mga guro, ang gagawin ninyo ay yung gawain A at B. Sa gawain A, sasagutan ninyo ito, isusulat ang kahulugang sinasabi ng katuturan. Okay? Yung katuturan po, ito yung definisyon ng salita diyan sa bawat bilang. Okay. Simulan natin sa unang bilang. Anong H na bahagi ng bahay ang ginagamit upang makaakyat? Ano kayang H ito? Okay, isusulat ninyo ito sa patlang. May mga nakalagay na po dyan na first letter upang matulungan kayo sa pagsagot ng bawat bilang. Sunod, ikalawa, anong U ang hayop na karaniwang may sanga-sangang sungay at mabilis tumakbo? Ikatlo, anong S ang malaking lalagyan ng bigas, palay o iba pang bagay? Tapos nang magsagot. Ikaapat, anong M ang tawag sa asawang babae? At huling bilang, anong H, U ang nakakain na may malalaking ugat gaya ng kamote? Okay? Ang mga sagot po dyan ay mga nabanggit din sa kwentong inyong binasa o napakinggan mula sa inyong guro. Okay? Sa gawain B po, pipiliin ninyo ang kahulugan ng ibinigay ng katuturan o ng definisyon. Isulat ang letra ng tamang sagot. So, meron po diyang A, B, C, D, E. A, diwata. B, ihain. C, tumango. D, pananghalian. E, ugnayan. Yan po ang inyong mga pamimilian or choices. So, unang katuturan or unang bilang, sinaunang Diyosa na sinasamba noon ng mga tao. Ano kaya ito? Isulat ang inyong sagot sa loob ng bulaklak. Ikalawang bilang, itaas, ibaba ang ulo bilang pagpayag. Ikatlo, pagkaing inihanda at kinakain sa tanghali. Ikaapat na bilang, ilagay sa mesa upang kainin. At huling bilang, koneksyon o pagkakalapit ng tao o bagay sa isa't isa. Naintindihan ba ang inyong aralin at gawain para sa araw na ito? Okay. Naway naintindihan ninyo ito. Para naman sa gawain A, tungkol sa aralin ninyo sa gramatika na tinalakay ng inyong guro, ito po ang gagawin ninyo. Okay? Again.
Okay, again, gawain A lamang po ang inyong gagawin. Sa gawain A, kinakailangan nyo lamang salungguhitan at uriin ang pang-uring ginamit sa pangungusap. Then, tutukuyin ninyo kung ano bang uri nito. Kung ito ba ay A, panlarawan, B, pamilang, o C, pantangi. Isusulat ninyo ito sa loob ng dahon. Simulan natin sa unang bilang. Maraming kwento tungkol kay Mariang sinukuan. Ano kaya ang pang-uring ginamit dito? Maaari ninyo ba itong salungguhitan? Ano kayang uri ng sinalungguhitan ninyong pang-uri? Ito ba ay A, panlarawan, B, pamilang, o C, pantangi? Ikalawang bilang, mababasa sa Panitikang Pilipino ang kanyang alamat. Ikatlong bilang, siya ay isang diwatang nakatira sa bundok Arayat. Ikaapat na bilang, matulungin siya sa mga tao. Ikalimang bilang, nasa paanan ng bundok ang mga pamilyang Kapampangan. Ika-anim na bilang, taglay niya ang mabubuting katangian. Ikapitong bilang, hindi kaunting biyaya ang handog niya sa mga tao. Ikawalong bilang, masagana ang buhay nila sa tulong ni Maria. Ikasyam na bilang, may dalawa siyang kahilingan sa kanila. At ikasampu o ang huling bilang na inyong sasagutan ay madalas siyang magbigay ng masasarap na prutas. Naway may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. At huwag kakalimutang ipasa ang inyong mga gawain sa Class Dojo. Paalam!